Salamat muli tayo nagsama-sama sa bahay dalanginan na siyang ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At salamat sa kanyang pagpatnubay sa atin. At gusto kong batiin ang bawat isa sa inyo, maging sa pamilya ni Brother Romy from Bigan. At nais ko batiin kayo sa ngalan ng ating Panginoon at lahat ng mga kapatid na narito ngayon. At binabati ko kayo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ako tayo nakatayo at basahin natin ang ating mga Biblia dito sa Book of Exodus chapter 32, verse 31 to 33. At nais kong basahin sa wikang Baniyaga. Sabi niya rito, "And Moses returned unto the Lord and said, All these people have sinned a great sin, and have made them gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of my book which thou hast written. And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book." Sabi kang Tagalog, nais kong basahin. 31. "At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, O ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayunman ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat." Minsan pa po, Panginoon, ang salita na aming nabasa ay hinihingi namin, O Lord God, ng patuloy na pagpahid. Dahil alam namin, Panginoon, that this word is already vindicated. Father, we commit this word to you, and even this people, O Lord God, I commit them to you, Lord God, to bless. And give us more revelation, Lord, for us to see and understand all your mystery na nakapaloob sa iyong mga salita. At sa pamagitan ng kapahayagan ay mabibigyan kami ng kaunawaan. O Lord God, hinihingi ko po ang iyong pagpahid sa bawat isa po sa amin, sa bawat pandinig, sa bawat puso. Ibigay mo po sa bawat isa ang isang pakikinig, Lord God, na hindi nagagambala. Sa halip, ikaw po ang manguna. Magpala sa bawat isa po sa amin. Maging ang iyong lingkod na iyong gagamitin ay pagpalain mo at pahiran mo upang maging daluyan ng pagpapala sa aming kalagitnaan ito, Diyos. Gayon din ang buong kongregasyon, Lord, ng iyong iglesia sa dako ito at sa buong dako ng mundong ito na gumaganap ng gawain katulad nito ay pagpalain niyo po kami. Lahat ng mga manggagawa na ginagamit mo po, Diyos, upang maging daluyan ng pagpapala, vindicate them, O God. We commit this all to you in the name of the Lord Jesus Christ. We ask all these things. Amen and amen. Maaari na po kayo makaupo. Isang malaking karangalan sa bawat isa sa atin ang maging bahagi. Amen? Upang makarinig ng mensahe ng ating Panginoon. Isang karangalan sa bawat isa sa atin, sa bawat individual, na makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Dahil hindi lahat makakaabot. Hindi lahat makakaunawa sa mensahe ng ating Panginoon o sa kanyang salita na ibinigay niya sa huling kapanahunan ito. Ngunit salamat, tayo ay isang napakalaking pribilehiyo. It is a great privilege for every individual. Right? At kung titignan natin ang salitang pribilehiyo ay nakapaloob sa salitang biyaya. Right? Isang malaking biyaya sa bawat isa sa atin na tayo mabigyan ng pribilehiyo upang maging bahagi sa mensahe ng ating Panginoon sa huling kapanahunan ito. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain at sa ating paksa na ating isineserye, tayo nasa bahaging 2 na po tayo, part 2. Na ang ating paksa po ay Lamb's Book of Life.
At alam natin sa ating unang pag-uusap noong nakaraan sa unang bahagi ng ating pag-uusap patungkol sa unang bahagi ng ating paksa o aklat ng buhay ng kordero, at nakita natin sa banal na kasulatan at maging sa mensaheng na ilatag sa bawat isa sa atin, ang Book of Life at ang Lamb's Book of Life ay hindi magkaparehas. But this is a special section, both of them. Right? Yung isa ay Book of Life at yung isa ay Lamb's Book of Life. At kung maalala ninyo doon sa ating conclusion patungkol sa Lamb's Book of Life, na ang nakatala doon sa Lamb's Book of Life, it is only for the redeemed. Right? Yung mga tinubos at mga natubos. Kaya tinawag itong Lamb's Book of Life dahil ito'y hawak ng isang kordero na walang iba kundi ang ating Panginoon, na siya ang nagbigay ng katubusan sa bawat isa. Right? At ang nakatala doon sa Lamb's Book of Life, it is only the redeemed people. Right? At ang mga nakatala doon, kailanman ay hindi mabubura. Dahil ito mismo ang aklat na pinanghahawakan ng ating Panginoon before the foundation of the world. Right? Your name, my name, our name is already in the Lamb's Book of Life. Ang pangalan mo, ang pangalan ko, ang pangalan ng bawat isa sa atin ay naroon sa aklat ng buhay ng kordero. Walang makakabura. It is only God who put your name. Right? It is only God who wrote your name. It is only God who wrote our name in the Lamb's Book of Life. So no one can blot it out. No one can erase it. No one can delete it. Right? It is because the hands of the Lord who wrote your name, who wrote my name, who wrote our name. Where? In the Lamb's Book of Life. So you're so blessed that your name is written in the Lamb's Book of Life. Walang makakabura, walang makakadelete, walang makakaalis sa bagay na ito. At sa ating tinutunghayan, sa ating nabasa patungkol dito, it is all about in the time of Moses. Right? Nang sabi ng ating kapatid na si Moses, at siya'y nakipag-ugnayan sa ating Panginoon, nang sabi niya, Panginoon, ang iyong bayan ay tunay na nagkasala. Matindi ang pagkakasala na kanilang ginawa. Right? Kung maalala natin nung panahon na kung saan ay si Moses ay nakipagtagpo sa ating Panginoon doon sa Mount Sinai. For a little while, ay kanyang iniwan ang bayan ng Diyos na inilabas sa Ehipto. Did you follow me now? For a little while, siya ay nakipagtagpo sa ating Panginoon. But remember, Moses, he's still on duty. Siya ay gumaganap ng kanyang katungkulan. Siya ay gumaganap ng kanyang trabaho sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin, iniwan ang bayan ng Diyos, pinabayaan ang bayan ng Diyos. Dahil ang reklamo ng bayan ng Diyos sa panahon yun, nasa na si Moses, iniwan tayo ni Moses. Right? It is because hindi nila maunawaan ang mga bagay ng pakikipagtagpo ng Diyos sa kanyang mensahero at sa kanyang bayan. Ngunit mayroong ipinagkaloob upang makaunawa kung ano ang dakilang layunin ng Diyos. Hallelujah! At makita at maunawaan ang lahat ng mga bagay na layunin ng ating Panginoon. Kung meron mga murmurers, there are still few people who are listen to God's message, to God's word, and His messenger na kanyang ibinigay sa pagkakataong yun. Na kung saan si Moses ay nakipagtagpo sa ating Panginoon at doon ibinigay ng ating Panginoon ang kasulatan which is the 10 Commandments. Right? Ang 10 utos. Ngunit sa pag-aantay ng bayan, sila ay nangainip. Sila ay nagreklamo. Sila ay nagmurmur. Nasaan na si Moses? Right? Iniwan na kami ni Moses, pinabayaan na kami ni Moses. Right? Ngunit mayroong mga manggagawa sa mga pagkakataong yun na pinagkatiwala ni Moses. For a while, iiwanan kita, iiwanan ko kayo.
Right? If there is a shepherd, there is also under shepherd. Right? Kaya nga tinatawag natin, if there is a pastor, there is also an assistant pastor. Right? To take care sa bayan o sa tao ng ating Panginoon. Amen. At nung makita nila ang mga bagay na ito, nakala nila hindi na babalik si Moses. Right? Ito ang sigaw ng karamihan. Right? Nagmisto lang, nagkanya-kanya sila ng sigaw. Nagkanya-kanya sila ng haka. Nagkanya-kanya sila ng ideya. Ngunit mayroong itinalaga na mananatili. Hindi mawawala. Hindi makaalis ang kanilang tayo at pananampalataya sa Diyos. Mananatili sila magtitiwala sa mensahe ng Panginoon sa panahon yun na kanyang inilaan sa kanilang kapanahunan. Right? There is still few faithful believers who stand firm in the word, in the message at the time. Pero yung mga iba, nagkanya-kanya. Nagkanya-kanya sila ng ideya, kanya-kanyang haka, kanya-kanyang pamamaraan. Bakit hindi natin subukan ngayong gumawa ng Diyos-Diyosan upang ating mapaglingkuran? Alam ba ninyo, ang pinakamabigat na kasalanan na ginawa ng bayan ng Diyos sa panahon yun ay ang tao o ang bayan ay gumawa sila ng sariling Diyos-Diyosan. Right? Na kanilang pinaglingkuran, yaan ang ayaw na ayaw ng ating Panginoon. At ang sabi ng Diyos, sino mang mga tao ang maglingkod, magsamba sa Diyos-Diyosan, aking aalisin ang kanilang pangalan. At sinabi ng banal na kasulatan, ang sino man na masumpungan sa banal na aklat at maalis ang kanyang pangalan, siya ay iuhulog at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Right? So napakasama, napakahirap. Right? Sa buhay ng isang tao, ang maglingkod at magsamba sa isang inanyuhang Diyos na naging Diyos-Diyosa. Ang nais ng Diyos, siya lamang ang sasambahin. Wala nang iba pa na wag naman mag-anyo ang isang tao ng isang anyong Diyos upang kanyang sambahin. It is because there is only one God that we need to serve. Right. Iisa lamang ang Diyos na dapat natin paglingkuran. We need to serve Him in spirit and in truth. Sa espiritu at sa katotohanan. Doon mo siya paglilingkuran. Doon mo siya sasambahin. At ayaw na ayaw ng Diyos ang tao, ang lumuhod. Right? Sa inanyo ang bato. Right? At lumuhod sa isang ginawa ng tao na anyong tao rin naman, na anyong Diyos na hindi naman Diyos. Right? Yan ang isa sa mga ayaw ng ating Panginoon. Kaya nagalit ang Diyos nung magpasimula ang bayan na nilabas ng ating Panginoon mula sa Ehipto. Sila ay nagkatipon-tipon at pinag-iipon ang kanilang mga alahas, pinag-iipon ang kanilang mga ginto, at ito'y binuo ng isang Diyos-Diyosan. Right? Nagalit ang Panginoon. Alam ba ninyo, nung si Moses ay pabalik na, pababa, dala-dala niya, ang 10 utos na nagmula sa ating Panginoon. Nakarinig sila ng sigaw. Nakarinig siya ng hiyawan. Nakarinig siya, akala niya, that is a revival. Right? Akala saya ng mga totoo. Nagsasaya ang tao sa mga panahon yun, sa maling kasiyahan. Totoo, nagpipiesta ang tao sa panahon noon sa maling pagpipiesta. There's nothing wrong with the word feast. But it depends kung paano ka magdiwang ng kapiestahan. Pero kung magdiwang ka ng kapiestahan, upang pagdiwang mo ang isang Diyos-Diyosan, that is wrong. Ang gusto ng ating Panginoon, siya ang ipagdiwang mo. Yamang siya tinanggap mo mula sa Espiritu at sa katotohanan. Sambahin mo, maggalak ka, magsaya ka. Dahil hawak-hawak mo ang katotohanan, which is the Word of God. Right? Sabi ni Moses, ano ang kaguluhan, ano ang sigawan na naroon. At muli may lumapit sa kanya. Right? Mga lingkod na tapat. Moses, akala ng mga iba, akala ng marami, ay wala ka na at hindi ka na darating.
Akala ng iba, pinabayaan mo na kami. Akala ng iba, inabandon mo na kami. See? Maaari si Moses sa mga pagkakataong yun. Hindi bagat. This is just a drama. Bilang isang lingkod ng Diyos, kung ako'y katagpuin ng ating Panginoon, kung may atas ang ating Panginoon, kung may iaatas pa ang ating Panginoon, ako ang kailangan ng ating Panginoon, at ako naman ang kailangan susunod. At kung ano man ang atas ng Diyos para sa inyo, akin namang i-deliver o ipagkakaloob. Ibibigay sa inyo kung ano ang mensahe ng ating Panginoon. As we all know, that Moses at that time, he is a prophet of God. Right? Isa siyang propeta ng ating Panginoon. At alam natin, bilang isang propeta, sa kanya mangungusap ang Diyos. Ibibigay niya ang salita ng Diyos para sa bayan ng ating Panginoon. Right? Ngunit ang tao, ang bayan, nagmadali. Kaya napakahirap sa tao kung minsan ang mapagmadali. Maging ang kanilang kaisipan ay masyadong advanced. Right? Nagkikreate ng kanilang mga konklusyon. Pero ang sabi ng Panginoon, we need to wait, we need to tarry. Right? Kung anong iniutos ng ating Panginoon mula doon sa upper room sa mga 120 believers, just tarry ye. Right? We need to wait. At pagdating sa book of Isaiah, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. They shall mount as an eagle. Right? They shall walk and not faint. Amen. Right? Hindi sila manglulupay-pay. Bakit? Dahil sila nag-aantay. Meron silang isang tunay na sinampalatayanan at binanghawakan ang salita ng ating Panginoon. At kapag nasa kanilang salita ng ating Panginoon, walang dahilan upang sila ay manglupay-pay. At wala ring dahilan para sa lobya ni Kristo sa ating panahon ngayon. Ikaw at ako ay manlupay-pay. Wala ring dahilan upang magtinginan ng bawat isa sa atin, magpansinan kung anong kamalian, kung anong kahinan. Walang dahilan para gawin natin ang lahat ng mga bagay nito. Yamang ikaw ay may tiyak na salita at mensahe ng Diyos na binigay niya sa bawat isa sa atin. We need to wait and we need to tarry. Right? Kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga pagkakataong yun. See? At ang lingkod ng ating Panginoon mismo ang nagsumamo sa harapan ng ating Panginoon. It is because Moses loves also the people of the Lord. Mahal niya ang bayan ng Diyos. Amen. Hindi lamang ang Diyos sa kanyang iniibig. Even God's people, how He loves. Right? Kung paano niya nilulugot, kung paano niya iniibig ang bayan ng ating Panginoon. Why? Dahil kung inibig niya ang bayan ng Diyos, inibig niya ang Diyos. Kung paano niya pinaglingkuran ng tao ang bayan ng Diyos, pinaglingkuran niya ang Diyos. Right? Glory. Nagsumamo si Moses, Panginoon. Ano man ang mga bagay na ipapataw mo. Maaaring ako na po, Panginoon, ang alisin mo na lamang. Right? Sa iyong aklat na iyong isinulat. Right? Hindi pwedeng ipataw ng Diyos ang kasalanan ni Juan para kay Pedro. Kung kasalanan ni Juan, si Juan ang mananagot, hindi si Pedro. Did you follow me now? Moses, manatili ka. Just do kung ano yung atas na ibinibigay ko sa iyo. Hayaan mo na ako mismo ang makikipag-ugnayan sa bayan. Right? Anong ginawa ng Diyos dahil sa galit? Dahil ayaw ng ating Panginoon. Number one na ayaw ng Diyos na ang tao ay maglingkod at magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na ang tao ay nagsasamba at naglilingkod, nagpupuri, nagbibigay ng pagsamba at pagluhod sa mga gawang tao. Na kung saan inanyuang mukhang Diyos, pero hindi naman Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Galit na galit ang Diyos sa bagay na yun. Ang nais ng Diyos, dahil alam natin, He is a jealous God. Mapanibughong Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon, siya lamang ang paglilingkuran at siya lamang ang sasambahin. Huwag kang magtatayo
Huwag kang maghuhubog. Huwag kang gagawa ng ina nyo ang Diyos at ito ang iyong sambahin. Wala kang ibang sasambay, sabi ng Diyos na utos sa kanyang bayan. Right? There is only one God. Right? That you need to serve. Because there is only one God. Right? Na upang siya ang iyong paglingkuran. Right? Siya lamang, wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Glory! Amen. So, ang ginawa ng ating Panginoon, dahil sa ginawa nilang yun, right? Nagalit ang Diyos. At marami sa kanila ang kinain ng lupa sa pangunguna ni Dathan at ni Korah sa pagbuo ng Diyos-Diyosan. Do you believe that? Napakatindi. Napakalupit. Ang sabi ng ating Panginoon, sino man ang magkasala laban sa atin. Ano ba yung kasalanan na binabanggit ng ating Panginoon? Which is the unbelief. Yes. The reason why sila ay nagbuo ng kanilang Diyos sa pinaglilingkuran, it is because of their unbelief. Right? Ano ba yung kanilang unbelief? Yung hindi pagsampalataya. Maaaring yung mga yun ay sunod-sunuran lamang, nakikisunod lamang sila, but they're still not yet a believer. Hindi pa sila yung mananampalataya. Kasi kung sila yung mananampalataya, hindi nila gagawin ang magtatayo ng Diyos-Diyosan upang ito'y kanilang paglingkuran. Right? Dahil sa kanilang unbelief, iyon ang isang matinding kasalanan ng isang tao. Ang hindi pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Because sin, what is sin? Sin is unbelief. Unbelief to where? Unbelief to the Word of God. Ang kasalanan ay ang hindi pagsampalataya doon sa salita ng ating Panginoon. Kaya nagkakasala ang tao, kaya gumagawa ng hindi tama, it is because of their unbelief. Amen. Right? Kaya lumayo sila at lubusan silang napapalayo sa ating Panginoon dahil sa hindi pagsampalataya sa salita ng ating Panginoon. Dapat sana pagdating ni Moses, because Moses is still on duty sa kanyang katungkulan, right? As a man, as a prophet, as a servant of the Lord, dala-dala pa niya ang Ten Commandments, kundi sana karagdagan pa. Right? Isang benepisyo para sa bayan ng Diyos. Ang daladala ni Moses dahil ito ang mensahe, ito ang salita ng ating Panginoon na ibinigay niya sa kanyang lingkod upang i-deliver, upang ibigay. It is not only to Moses, hindi para kay Moses yun. Ang Ten Commandments hindi lamang kay Moses, but to all the people of God. At hanggang ngayon ay para sa atin din yun. Pinakikinabangan natin ang mga bagay na ito. It is all God's about benefits for the believers. Right? Yes. Hallelujah! Pero hanggang ngayon, right? Yung Ten Commandments, bunga lamang yan ng pagsampalataya sa salita ng ating Panginoon upang makasunod tayo sa Ten Commandments. Right? Hanggang ngayon, hindi pa rin nila masunod-sunod. Masundan-sundan. Hindi nila may pamuhay. Kung tutusin, isang simpleng bagay lamang yun. Bahagi lamang yun. Pero tanging ang mga sasampalataya sa salita ng ating Panginoon na makapanghahawakan at makakasunod doon sa 10 utos na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Are you there? Pero nakita natin ang tao. Sadyang merong inilaan, itinilaga na maging matigas ang ulo at hindi magiging matigas. Sadyang merong inilaan na mga mananampalataya at hindi sasampalataya. Sadyang may inilaan at itinalaga ang ating Panginoon na mayroong buburahin saklap ng buhay. At sadyang may inilaan ng Panginoon na may nakatala doon sa Lamb's Book of Life na hindi na mablotted out. Right? Anong reklamo ni Moses sa ating Panginoon? Dalang bayang ito, Panginoon, sadyang napakatigas ang ulo. Right? At ayaw ng Diyos ang matigas ang ulo. Kasi sa mga matitigas ang ulo, ito yung mga nagmamarunong at nagmamagaling. Kasi sa mga matitigas ang ulo, ang gusto nila, sila ang susundin. Sila ang masusunod. Right? Ano ba naman ang gato ganon?
kumukuha ng sarili nilang ideya, kumukuha sa sarili nilang kalaman. Ang gusto ng ating Panginoon, huwag sa ating ideya, huwag sa ating kalaman, kundi sa kalaman ng Diyos na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Doon tayo dapat magsipagsunod. Did you get me now? Kaya na-mention ko sa inyo kanina, sadyang meron talagang nakalaan, nakatalaga. Kita nyo, maging si Judas Iscariote, ha? Do you know him? Na isa sa mga nakatala dito sa Biblia, dito sa Scriptures. And Judas Iscariot also one of God's apostles at that time. Right? Yes. Amen? Nangaral. Nagpalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoon. As we all know that this name is also written in the book of life. See? Not in the Lamb's book of life, huh? Just only in the book of life. Then his name is blotted out in the book of life. Yan itatalakay natin mamaya at yan ang pag-closing natin mamaya upang makita natin na kung paano inalis at kung paano binura. Kapag sinabing blotted out, inalis, binura. Right? Aalisin ng ating Panginoon. Right? Kasi doon sa book of life, lahat nakatala. Pati mga old life natin, yung old union natin dito sa mundo, nakatala. Right? Ang buhay ng isang tao, makasalanan natin din nakatala doon sa book of life. Did you get me now? Glory! Pero ang isang bagay na masakit na sinabi ng banal na kasulatan, na kung saan, na kapag ang kanyang pangalan ay mabura sa aklat ng buhay, yun ang pinakamahirap. Right? Amen. Ngunit salamat sa bawat isa naman sa inyo na nagtatamasa at tinatamasa. Ang biyaya, right? At ang pagtatalaga ng ating Panginoon sa iyo ay ibinigay niya sa iyo ang katiyakan upang ito isang palatayanan mo. Upang makita mo ng tahasan na hindi mo pag-aalinlanganan na ang iyong aklat, ang iyong pangalan ay nakatala doon sa aklat ng buhay ng Kordero. Right? At kapag ang pangalan na iyon ay nakatala, right? Doon sa aklat ng buhay ng Kordero. As I mentioned to you a while ago, which is our introduction, no one can blot it out. Walang makakabura. Walang makakaalis. Dahil ang kamay ng Diyos ang siyang sumulat doon sa aklat ng buhay ng Kordero. Right? Walang makakaalis. Walang makakabura. Right? Dahil yung mga naroon, yung mga talagang tinubos ng ating Panginoon, walang iba kundi ang nobya ni Kristo. Right? Tanungin niyo ako, si Judas ba naroon sa Lamb's Book of Life? Wala. But to tell you frankly, Judas is in the Book of Life, but not in the Lamb's Book of Life. Right? Yan ay titiyakin natin at makikita natin sa ating babasahin. Now, ako'y mangungusap at ipagpapatuloy ko ang ating series na ito na ating pagbabasa doon sa Sardisian Church Ages na kung saan dito ko kinukuha, dito ko binibigyan ng diin na kung saan ang mensahe ng ating Panginoon na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin, na kanyang ipinagkalob sa kanyang lingkod na propeta upang ang lahat ng mensaheng ito para sa nobya ay kinakailangang ma-deliver. Kinakailangan makarating sa bawat isa sa atin. If God's will, sa susunod na linggo, hanggang part 3 lamang po tayo, tatapusin natin ang Sardisian Church Ages patungkol dito sa Book of Life and the Lamb's Book of Life. And the following next Sunday, if God's will, tutungo naman tayo doon sa the invisible union of the bride of Christ. Yun ang ating tatalakay. Now I start now in the message, Sardisian Church Ages. Paragraph 63. You know, we are living in the end time. It is in this age that the churches are going to come together. And as they are even now controlling world politics, they will soon control the finances of the world. Pagmasdan at tignan nating maigi kung ano ang mensahe sa bawat isa sa atin ay pinagkaloob ng ating Panginoon.
Nawag-nawa, mahumaling ang bawat tinawag ng mga mananampalataya o nobya ni Kristo at maging bahagi sa gawain ng mga gawain makapapolitika. Right? Did you get me now? Kaya maraming beses dito sa church na kung saan ipinapangaral at tinuturo, believers, huwag kayong makipagsalamuha. Huwag tayong makipagsalamuha. Huwag tayong umayon sa pamumulitika. And that is a dirty game. Politics is a dirty game. Sadyang meron talagang inilaan na mga matitigas na ulo ng mga so-called believers. At meron silang mga dahilan at idinadahilan ang patungkol sa pakikipagsalamuha sa mga politiko. Right? Continue. Glory to God. Balikan ko at ulitin ko. You know, we are living in the end time. It is in this age that the churches are going to come together. And as they are even now controlling world politics, they will soon control the finances of the world. Then, if you don't belong to the world, organizational churches, you won't be able to buy or to sell. Sabi niya dito, ngayon, kung hindi ka para doon sa mga nabanggit na ito, doon sa taas nating nabasa, huwag ka na makikiayon, di bumili man o magtinda man, right? Na mga bagay na nanaayon dito sa mundo ito. Gusto niyo makita yan? Sa Revelation chapter 13 verse 17. Makikita natin dito, ito yung, sige lagay mo nga Daisy para tapos ibalik mo mamaya para makita natin. This is a big warning for the believers. Isang babala sa bawat isa sa ating mga mananampalataya. Kaya kinakailangan mag-ingat tayo, maging sa kasuutan, maging sa pananamit, maging sa mga isinusuot. Tignan natin, minsan may mga nakatala sa mga sinusuot na hindi natin namamalayan. Pero, kung tayo ay binuksan ng kalaman ng ating Panginoon pang makaunawa, mahirap naman siguro hindi mo mabasa at hindi maunawaan. Right? Kaya namin suko sa inyo, huwag kayong magsusuot na anumang pangalan na ang pangalan ay nakapatungkol sa demonyo o kay Satanas. Right? Huwag kayong magsusuot ng anumang mga bagay na kung saan na ipopromote ang pangalan ni Satanas sa katawan ng isang mananampalataya o nagsasabing nobya ni Kristo. Kung may makita kayo na nakasuot, na kung minsan ay makita pa niyo sa kanyang paa ay nakasulat ang demon, huwag niyo siyang gagayahin dahil hindi tama yun. Ang sinabi ng banal na kasulatan sa Revelation 13 verse 17, and that no man mag-buy or sell. Sinabi ng mensahe na huwag ka ring bibili o katatangkilik at huwag ka ring magbebenta ng marka, ng pangalan. Right? Sabi niya dito, and that no man might buy or sell save he that had the mark. Ano yung marka? Demonyo, Satanas, Diablo. Right? Gusto mo bang isuot at ipakilala at ipromote sa katawan ng isang mananampalataya? Yung ba ang gusto na ipromote ng isang taong nagsasabing mananampalataya? No way for the believers. No way for those who are open ng kanilang paningin at ang kanilang kaunawaan ay binigay ng Diyos sa bawat buhay nila. Right? Kung maglarason ang tao, right? Magbibigay siya ng dahilan. Hindi ko siya bibigyan ng puntos para pakinggan siya. Upang i-justify kung ano kanyang isinuot at kung kanyang ipinakita. Ang mahirap pangangalandakan mo, ipapakita mo, nasa katawan mo ang salitang demonyo. And that is wrong! At ipangangalandakan ko rin bilang isang manggagawa at lingkod ng Diyos, ipangangalandakan ko rin na sa gawain yun ay makademonyong kaisipan. Dahil kung walang makademonyong kaisipan, hindi mo isusuot, right, ang marka ng demonyo. Right? Did you get me now? Ang mensahe ito'y pagdidiin.
Kung makarating man doon sa pinatutungkulan, that's up to him. Right? At hindi ako matatakot upang sabihin ang lahat ng mga bagay na to. Being a man of God, being a believer, being a brother of Christ, we need to be stand firm. Strong in the word and in the message. Right? Sabi ko sa inyo, huwag kayong magsusot ng anumang marka. Nawaring na ito nung prayer meeting natin nung Biyernes. At huwag kayong magbibigay ng sign na lagi kayo na gumagamit na ganyan. Baka sabihin nyo, muntik ko na nabanggit tuloy. Si mangangaral, yun na sabi yung, bakit lagi siya nang, hayaan ninyo siya. Huwag niyo siya gagayahin. Right? Dahil ang pagbibigay ng tandang ito, ulitin ko muli ha, ano ba ang nakikita nyo kapag binigay ko ito? Kapag PP, ang aking binigay na number na to, alam niya kung ano yung number na to. Right? This is a sign number, a sign language para sa mga deaf. Right? O mga PP. Kung makita na ninyo, anong number nakikita nyo dito ngayon? This is 6. Right? Ilang daliri ang nakaturo? 3. Ibig sabihin, 666. That is the mark of the beast. Sabi ng Biblia, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast. Ano may pangalan ng demonyo? Ng hayop? Devil or Satan. The old dragon. The old serpent. That is his name. Right? Or the number of his name. What is the number of his name? The 666. That is the number of the beast. Okay, matakot. Hindi naman kayo sasagot. Ako, bilang isang mangangaral, at hindi ko kinatatakutan yan. At gusto kong sabihin ng tahasan upang i-correct ang isang taong hindi sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Baka naman sabihin niya, hindi ko na malayan. Bakit kung hindi mo na malayan, bakit pinangalandakan mo? Right? Umupo ka pa at pinakita ang salitang demon doon sa iyong nipad. Right? And that is wrong. See? Glory, you're still there. Now, pagpatuloy ko ang binabasa dito sa Sardisian Church Ages, paragraph 63. You won't be able to buy or to sell. Yan ang nakita natin sa Revelation 13:17. Ibalik mo na, Daisy, doon sa Sardisian Church Ages, paragraph 63. You won't be able to buy or to sell. You will lose all. Those who stay true to God and keep their garment clean from the defilement of this world system of church order will be physically bereft. There will be presented to them a great temptations to give in. Preachers will give in with the excuses that will serve God. Maaring may mga mangangaral na magbigay ng mga dahilan. Kapag sinabi excuses, pwede mong gamitin sa dahilan eh. Ibig sabihin pagdadahilan. But if you are very certain to the word, there is no excuses in a certain word, in a certain message na binigay ng ating Panginoon. Though, kami mga preachers, hindi namin dapat ibigay ang dahilan. Right? If we are very certain to the message, towards them, right? Kinakailangan tiyak din kami. Kaya napakahirap ang buhay ng isang mangangaral at nagtuturo. Right? Na pinili ng ating Panginoon. Napakahirap ang buhay namin bilang mga mangangaral. Being a part of the fivefold ministry. Right? Kinakailangan tiyak at tunay. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, make your calling and election sure. Kinakailangan tiyakin namin ang aming kaloob, ang aming pagkatawag sa harapan ng ating Panginoon. Right? Hindi dahilan ang sabihin mo, kahit hindi ko napansin, imposible hindi mo mapapansin ang laki-laki ng title demon. Right? Pagdidiin ang aking ginagawa ngayon. Right? Pagdidiin at kinakailangan kong idiin ang lahat ng mga bagay nito. Right? Kaya huwag kayo na-entice sa galing. Right? Huwag kayong pahihikayat sa galing. Magpahikayat tayo sa salita ng Diyos. Hindi sa galing at talino ng tao. Right? Magtiwala tayo sa Diyos. Right? Ibigay natin ang buong pagtitiwala sa Diyos.
Right? Mabigo man tayo kung nagtitiwala tayo sa Diyos, iakap tayo ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Right? Pero kung nagtiwala ka sa tao, kapag nabigo yung tao, ikaw man na nagtiwala sa kanya ay mabibigo din. Dahil siya ang ginagawa mong idol. Right? Sabi ng isang manggagawa, o kahit anong sabihin niya, susunod ako. Sabi ng isang manggagawa din, paano kung sabihin niya sa'yo, tatalong ka sa dagat, tatalong ka, tatalong ako, that's wrong. Right? Right? Anong klaseng kaisipan ang mayroon? Amen? Susunod ka pala sa kautusan ng tao. Magtitiwala ka sa lahat ng gusto ng tao. Kaya yung tao yun hanggang ngayon, walang tiyak ang kanyang calling. Hindi ko na magbabanggit ng kanyang pangalan. Pero hanggang ngayon, hindi niya tiyak ang kanyang calling. See? Patuloy natin. Hallelujah. You will lose all those who stay true to God and keep their garments clean from the defilement of this world system or church orders will be physically bereft. There will be presented to them a great temptation to give in. Preachers will give in with excuse that they will serve God within the framework of the Antichrist beast system. They will give in to the flatteries and blandishments of the hierarchy, and the people will follow these false shepherds right into the slaughter. Did you read very clear the message? Did you hear? The message is very clear. Can we say amen for that? Amen. Hallelujah. But in the judgment, they will all be found naked. They will not be given those white robes, neither will they walk with him. You can't walk in the spotted garments of the world, holding hands with the devil here, and then expect to be with God. Right? Ano sa tingin nyo kapag nakita tayo ng Panginoon na may kasuotan tayo, may devil sa ating pangangatawan? In-expect ba na yung matutuwa Diyos sa atin? Right? Kung ang Diyos nagalit doon sa bayan ng ating Panginoon na naglingkod sa mga anyong Diyos-Diyosan, gaano ba kaya nadadali mo ang pangalan ng demonyo? Right? Sa katawan ng isang mananampalataya. Sa tingin nyo matutuwa ang Diyos? No way. At hindi natin malulugod ang Diyos. At kailanman, hindi malulugod ang Diyos. Hallelujah. But in the judgment, they will all be found naked. They will not be given those white robes, neither will they walk with him. You can't walk in the spotted garments of the world, holding hands with the devil here, and then expect to be with God. It is time to wake up. Nagising na ba tayo ngayon? Gising na gising tayo. Right? Kaya kung may nakita kayong ganun, huwag niyong gagayahin. Bakit si pastor, bakit si ganito nagsuot? Huwag niyong gagayahin! Kaya nga ginigising tayo ng ating Panginoon through the message of the hour. Upang makita natin ang mga bagay na ito, ang tignan natin ang salita ng Diyos, ang mensahe na binigay niya sa atin, hindi yung mga lumiliko. Hindi bakit pinag-usapan natin na karang beras, a little deviation. Isang munting pagkakalihis lamang. Ang ating hakbang sa harapan ng ating Panginoon, tayo ay lumalayo sa ating hakbang kay Kristo. Huwag nating bibigyan ng konting puwang upang tayo ay malihis sa kalooban ng Diyos. Right? And I believe those who are predestinated to be in the Lamb's Book of Life, hindi mabibigyan ng puwang kahit na konti, even in a little deviation, hindi sila lalakad. Sino ang aking pinatutungkulan? Those who are written in the Lamb's Book of Life. Right? Hindi mawawala ang mga bagay na iyon. Glory! It is time to wake up and hear the voice of God crying, "Come out of her." That is organized religion. Right? Sadyang ang tao, napakatigas ng ulo. Pinalalabas na nga tayo ng ating Panginoon sa organisasyon ng mundong ito. Pilit naman gumagawa ang tao na gumawa ng organisasyon. Right? Bakit?
Dahil gusto ng isang tao na gusto siyang mamuno. Uhaw sa pamumuno. Uhaw sa leadership. Right? Namumuno na nga sa church. Gusto pa pag sa organization. Gusto pa rin siyang mamuno. Lahat leadership sa kanya. Kaya kapag nasa kanya leadership, hindi mo may tutuwid. Right? Hindi mo mapapangaralan. At hindi makikinig. Right? Kaya sabi ng Panginoon, ang tinig ng Diyos ay patuloy na sumisigaw. Kanino? Sa nobya ni Kristo. Upang huwag tayong gumaya sa mga lumilihis. Huwag tayong sumunod sa mga napapalihis. Did you get me now? Medyo may katigasan ng konti ang ipinapangaral ngayon, pero kailangan natin ipangaral ito sa ating panahon ngayon. Baka may mga mistulang Kora at Datan, right, na lumilihis at lumihis sa kalooban ng Diyos at gumawa ng sarili nilang organisasyon. Sarili nilang pagtitipon na kalimutan nila ang isinugo ng Diyos. Right? Dapat doon tayo nakatingin lagi sa author and finisher of our faith. And that is our Lord Jesus Christ. Glory! Come out of her, my people, that ye be not partakers of our sins, that ye receive not our plagues. Amen! God is speaking! Nababasa natin dito? God is speaking! Ang kasunod, siyan, the religion of this world. Ibig sabihin ng salitang siyan, lumayo ka! Humiwalay ka! Layuan mo! Right? Shun the religion of this world, like you. Shun the blood. Live off walking with the world, and make your garments white by repentance and the blood of the Lamb. But do it now. Kailan doon natin gawin? Ang pagtalikod, ang pagsisisi, right? Ang paglabas, ngayon. Amen. Huwag bukas. Maaring tayo ay mahuhuli na. Right? Do it now, for tomorrow may be too late. Hallelujah. Paragraph 64. Tuloy-tuloy yan, Daisy. And he that overcometh, I will not blot out his name out of the book of life. Once again, we come to a most difficult portion of the word. This verse, superficially regarded with the use by both the Arminians and the Calvinists to suit their purposes. Siguro yung salitang suit dito ay para bagay yung angkop. Right? Pagkaangkop. Yes. Right? Amen. To suit their purposes. Akala nila, tamang kanilang gagawin, nakaangkop sa salita, nakaangkop sa mensahe, pero sa tingin at paningin ng Diyos, hindi angkop. Ang mensahe ay nangusap at sumigaw sa bawat isa sa atin, lumayo tayo sa kanila. Lumabas tayo. Right? Lumabas tayo sa kanila. Eh mahirap ngayon, kapag lumabas ka, tatawagin ka naman nilang rebelde. My God. Ang tanging lumalabas ay yung binigyan ng kaliwanagan. Right? Full understanding. Siya yung tuminig ng mensahe. Ano sabi? Come out of them, my people. Ang sabi ng kasit, shun to the religious organization. Lumayo. Lumabas. Right? Tawagin ka nila kahit anong gusto nila. Basta alam mo kung ano yung nilabasan mo at alam mo kung ano yung tinayan mo. Alam mo kung sino yung pinakinggan mo. Right? Amen. Walang mawawala. Kundi merong pakinabang sa bawat isa sa atin. Thank you. Still there. Hallelujah. The Armenians will declare that this verse assuredly annuls John 6:37 to 44. All that the Father giveth me shall come to me, and him that overcometh to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven. Right? As they said, it is not this Jesus, the son of Joseph.
Sino yung tumitingin? Yung mga Diyos sa panahon ni Jesus Christ, so sabihin ng ating Panginoon, I am the bread of life that came down from heaven. Hindi nila nakita, it is because there is no revelation in them. Right? Walang revelation, walang kapahayagan. Hindi nila nakita yung katuruan, yung pangangaral na isinigaw at ituturo ng ating Panginoon. Siya ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang nakita nila si Jesus, ang nakikita nila na anak ni Jose at ni Maria. Right? Yun lang ang tanging alam nila. Hindi bagat ito. Yung pangtanong nila, hindi bagat. Yung tanong na yun ay may pag-aalinlangan. Hindi bagat, kapag sinabi hindi bagat, para bagang may tanong na hindi tiyak sa kanilang itinatanong. Did you follow me now? Hindi bagat ito yung anak ni Jose at ni Maria. Right? Ang nakita nila yung pagkatao. Right? Amen? Bakit? Palibhasa, hindi nakipagtagpo ang Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon, maliban na hindi kayo ilapit sa aking Ama, hindi ninyo makikita ang lahat ng mga bagay nito. Amen! Kinakailangan yung mga itinalaga upang makita nila ang mga bagay na to. Anong ginawa? Before the foundation of the world, kayo ay nailapit na. Nailapit na tayo! At kung tayo ay nailapit na, naroon nakatala ang pangalan ng bawat isa sa atin. Doon sa aklat ng buhay ng kordero. Right? Still there. Sabi niya, and they said, is that this Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he said, I came down from heaven? See? Jesus therefore answered and said unto them, murmur not among yourselves. No man can come to me, except the Father which has sent me draw him. And I will raise him up at the last day. Arminianism makes the will of the Father, not a sovereign purpose, but merely a complacent desire, as he stands back to see what all men do with his good and gracious gift and even life eternal. 65, the Calvinists do not see that. It is because there is no revelation. There is no eyes of understanding. But the bride today can see this. Can we clap our hands to the Lord? Yun ang isang bagay na may nakikita tayo. Yun ang isang magandang bagay na meron tayong nauunawaan. It's different to their views. Different to our views. Right? Dahil sa ating mga views, tayo ay kinasihan ng Santong Espiritu upang makita at malaman ang lahat ng mga bagay nito. Ngunit sila hindi nakakita, hindi sila kinasihan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. So you're so blessed kapag ang bawat isa sa inyo na naglilingkod, humahawak, lumalakad, nabubuhay sa salita ng Diyos, kinakasihan ng Santong Espiritu, nakakasunod ka, nakapaglilingkod ka, nakakapagserve ka ng tama sa Diyos na itinuro sa iyo ng ating Panginoon na siya lamang ang ating paglingkuran at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Glory. The Calvinists do not see that. They see in this verse strong consolation given to the suffering, burdened saints, that no matter how evil are the times, how terrible the persecution, because the overcomer is one, and you are one of them. Isa tayo. Sino daw? The overcomer. Yes. Those who overcome with Jesus Christ in a Mount Calvary. Sabi ng Panginoon sa Revelation 3:21, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Kanina address? To the overcomers. Amen. And you are one of his overcomers. Yes. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan, biyaya. Amen. Amen. The overcomer is one who believeth that Jesus is the Christ. He will not have his name removed from the book. Some also say that this book of life is not the Lamb's book of life, but as usual, when one regards a verse superficially, hallelujah. Tingnan natin kung ano yung kahulugan ng superficially. I-bypass ko na maigi para makita natin malinaw. Oh, ito pala ibig sabihin. Superficial means paimbabaw.
Right? Panlabas, bahagya sa labas. Mahina, mababaw, paimbabaw. So in other words, pakunwari. Did you get me now? Glory! So the message is very clear. Sabi niya, but as usual, when one regards a verse superficially, he comes up with superficial understanding. Pati ang kanyang kaunawaan ay paimbabaw. Right? Kung siya ay narito sa paimbabaw na katatayuan, paimbabaw na pananampalataya, maging ang kanyang kaunawaan ay paimbabaw. In other words, pakunwari. Walang tinawag ng Diyos ng mga matatapat na lingkod at mga mananampalataya maging pakunwari at paimbabaw. Kundi ikaw ay tatawagin. At kapag ikaw ay tinawag niya, you are a very certain. Ikaw ay tiyak na tatawagin ng ating Panginoon. At kapag tinawag ka ng Diyos, ikaw ang tiyak na tatawagin ng Diyos, may katiyakan ng iyong patutunguhan. Because His word is also a certain word. A certain message na kanyang ibibigay sa bawat isa sa atin upang sa ating katatayuan at panghahawakan hindi magiging paimbabaw at hindi magiging pakunwari sa harapan ng Diyos, kundi maging tiyak tayo sa ating sinampalatayanan at pinanghawakan, which is the word and the message of the hour. Can we say amen? Amen. Hallelujah. Paragraph 66. The possibility of the removal of a name from the records of God deserves more than a casual study. For up until now, most students have merely drawn a conclusion that God places the names of those born again within the Lamb's Book of Life at the time of their rebirth. And if for any reason that name must be removed, the space on the record will simply be a blank as it was before a name had been placed there. There is 100% opposite to what the world actually teaches. That's what the message says. Continue. At the very start of our study, let it be known that there is not one scripture that teaches that God is presently compiling a record of names. This was all done before the foundation of the world, as we will point out shortly also. It is not a question of simply involving ourselves with two groups of people, both of whom had the opportunity to receive eternal life, wherein one group received it and had their names placed record, while the other who refused did not have their names so placed. We will actually show by scripture that multitudes who were not even born again will go into eternal life. Sino ang ating nabanggit na nakaraan sa bagay na ito? Mga naging mabuti na kaibigan ng mga nobya ni Kristo. Right? Kahit wala sa pananampalataya. Right? Ano man ang kanilang kalalagayan o ang kanilang sinasampalatayanan, no matter what, kung ano ang kanilang stand, basta't naging mabuti sila sa nobya ni Kristo at naging kaibigan sila. Sabi ng Banal Kasulatan, isang basong tubig lang may abot sa mga lingkod, sa mga mananampalataya, hindi kalilimutan ng Diyos. Right? Ang kabutihan na kanilang ginawa. And God has a reward sa bawat isa. And what is God's reward? That is eternal life. Amen? Yes. Hallelujah. Did you follow me now? It is certainly true. We will also show that there is a group of people whose names having been placed on that record before the foundation of the world cannot under any circumstances have those names removed. But we'll also show that another group whose names were on that record before the foundation of the world will have their names removed. Minsan, pag may nalalaktawan ako, they see, minsan di ko wala akong pointer dito para kung saan ako nag-stop. Habulin mo na lang ako na. Continue in paragraph 68. To begin with, there is no basis for the claims that the Lamb's Book of Life is not the same as the Book of Life. The Book of Life might be called the Lamb's Book of Life or Christ's Book of Life, or even the Book and Book of the Living, only names are written in it. Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship him, who is that the beast, whose names are not written in the Book of Life. The Lamb slain. Yung binanggit dito yung Book of Life, the Lamb's Book of Life, ha? Hindi Book of Life, but the Lamb's Book of Life.
Right? Sabi niya, and all that dwell upon the earth shall worship him, the beast, whose names are not written in the book of life of Lamb, slain from the foundation of the world. Hindi nakatala doon sa Lamb's Book of Life. Dahil napaka-special ang mga nakatala dito sa Lamb's Book of Life. Right? This is a special yung dako o lugar. A portion. A special portion. Right? Revelation 13:8. O yun, nabasa natin. So Revelation 17:8. The beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into the perdition. And they that dwell on the earth, sino daw yung ay bubulid sa dagatang apoy? Right? Yung beast. Right? At tinawag itong isang perdition. Kapag kukulong sa Tagalog, ay sa kapahamakan. Right? At doon, sa banal na kasulatan, doon sa New Testament, meron tinawag na anak ng kapahamakan. At sino yung tinawag na son of perdition? Si Judas Iscariot. He is the son of perdition. Marami ang nagturo na si Judas Iscariot daw ay ligtas. Marami ang nagtuturo. Magiging ko sa mensahe, may mga nagsabi na ganyan na si Judas ay ligtas. But to tell you frankly, Judas is not saved. According to the scripture, Judas is a son of perdition. Anak ng kapahamakan. Maaaring ang kanyang pangalan ay naroon sa Book of Life. But it was removed. Right? It was blotted out. Kapag sinabing blotted out, binura. Pwede mong gamitin na sa Tagalog, inalis. Naalis. Nawala. Right? Yan ang kahulugan ng salitang blotted out. Revelation 20 verse 12 to 15. And I saw the dead. Tuloy-tuloy yun anak sa Sardisian Church Ages yan. Hindi tayo magpapalit ng message. Sa next Sunday tayo pupunta sa ibang topic. Then visible yun tayo sa next Sunday. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were open. And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Saan daw? Sa book of life. Remember this? This is not the Lamb's Book of Life, but this is the book of life. Right? Pero may dalawang aklat na binuksan. Did you notice that? Dalawang aklat. Yung isang bahagi, ang ipinakita dito ngayon ay yung book of life. Na kung saan nakatala doon. Yung kanilang mga gawa, yung kanilang masamang gawa, yung kanilang mabuting gawa, nakatala doon. Saan? Doon sa book of life. Continue. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. Sabi nila, wala na, parang panguhusgahin, kinain na ng pating, nalulod na sa dagat, lahat ng mga bagay, hindi, ibabalik ng Diyos yan. Right? Ipapakita pa rin ng atin. Lahat ng mga nalunod na matay sa dagat, sabi niya, ibabalik ng ating Panginoon sa kanilang muling katawan upang tignan at makita nila at mahusgahan sila sa kanilang mga ginawa. And that is what the scripture says. It is not my word, but this is the scripture says. Right? And this is the Bible. The Holy Bible, the Holy Scripture. And this is our standard. Right? And this is where we stand. And this is what we believe. The Word of God. Are you there? And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Saan daw? Lahat na hindi makita at masumpungan ang kanilang mga pangalan doon sa aklat ng buhay, sila ay bubulid sa dagat-dagatang apoy. Right? Yung dagat-dagatang apoy at saka yung impyerno, magkaiba yan. Right?
Alam ba ninyo yung impyerno at saka lahat ng mga followers ni Satan, pagdating ng panahon, yung tamang panahon para sa kanila, pag-iipunan sila at sila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Right? Sino ibubulid? Si Satan. Kasama ang Hades. Ano ba yung Hades? Impyerno. Right? Kasama yung mga na-deceive. Kasama yung mga nadaya. Lahat sila ay bubulid sa dagat-dagatang apoy. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. You can see that though there are others, there are other books mentioned, there is always the reference to one book containing names. In the Revelation, it is called the Lamb's Book of Life or the Book of Life. Now, where is the book located? Luke 10:17-24. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject to us through thy name. Nagmamalaki, nagmamataas, nagyayabang, na sila doon nakapagpapalayas ng demonyo. Right? Kaya hindi basihan na ikaw ay kinasihan na nakapagpalayas ng demonyo dahil sa kanyang pangalan. Ang totoo, hindi naman sila nagpalayas eh. Because they used the name of the Lord Jesus Christ. Ang pangalan ng Panginoon mismo, even the devil, he was trembling in the name of the Lord Jesus Christ. Ultimo, ang demonyo ay nanginginig sa pangalan ng ating Panginoon. At pagkatapos sabi nila, magmamalaki, magmamataas, kami ay nangaral. Napakatinding pangangaral. Kami nag-expose na matinding exposition. But look at their life. Hindi makita. Hindi nakaangkop. It is that suit, right? To the word. It is that suit to the message. Kinakailangan kung ano, yung authority sa pangangaral, sa pagtuturo at pagpapalayas ng demonyo ay makita yung authority and power na ito ay angkop sa buhay na isa nag-claim na mananampalataya. Can you say amen for that? Kailangan maging angkop ang buhay. Right? Dahil sa pamagitan ng buhay makikita. Right? Ang tunay na pagkaangkop sa salita ng ating Panginoon. Sabi niya, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject to us through thy name. Right? And he said unto them, I beheld Satan is lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall be enemies hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Huwag kang magmataas, huwag kang magmalaki, na ikaw ay nakapagpalayas ng demonyo, samantalang wala naman at hindi naman pala nakatala ang iyong pangalan sa Lamb's Book of Life. Sabi ng inawit ng mga young people kanina, your name is written in glory. In heaven, sinabi ng mensahe. At sinabi rin ng mensahe, you're so blessed and rejoice that your name is written in the Lamb's Book of Life. Can we clap our hands to the Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. In that hour, Jesus rejoiced in the Spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for it seemed good in thy sight. All things are delivered me of my Father, and no one knoweth who the Son is, but the Father. And who the Father is, but the Son. And he to whom the Son will reveal him. And he turned him unto his disciples and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see. Mistulang pangungusap at nagsalita sa bawat isa sa atin. It is not in the time of his disciples. When Jesus speak to them, mapalad ang inyong mga mata na nakakakita ngayon kung ano yung nakikita nyo. Pwedeng isigaw. I-bypass natin sila ngayon at pwede natin i-address sa mga mananampalataya sa ating panahon ngayon. Blessed are your eyes now. Na nakikita mo mga bagay na ito. It's because God gave you an eyes of understanding in order for you to see and understand His mystery
Right? And it was revealed to you all the mystery. So thank God for the revealing, right, of the mystery of God, His message. It's already revealed to the eyes of the believer in our day. Amen. Glory. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which ye see. Yung mga nakita daw natin ngayon, nakikita natin ngayon, yung mga naunawaan natin ngayon, yung mga nahayag sa atin ngayon, maraming mga propeta at mga hari and even angels desire to see. Gustong makita yung mga bagay na nakita mo ngayon, ngunit hindi ibinigay sa kanila, ngunit sa iyo ay ibinigay. Hindi bagat napakalaking pagpapala sa bawat isa sa atin ngayon. Maraming hindi nakatamasa, pero ikaw natatamasa mo lahat sa mga panahong ito. Right? Dahil ang pagbubuhos ng Panginoon para sa manguling araw na ito ay para sa kanyang nobya. Right? Amen. Glory to God. Ulitin ko, and he turned him unto his disciples and said privately, kapag sinabing privately ha, sa iyo lamang, not to be done in public. Hindi naganap, hindi nangyari sa pampubliko. It was done privately. Right? Ito ay naganap, ito ay nangyari privado kanino? For His individual bride. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to God. Amen. And he turned him unto his disciples and said privately, blessed are the eyes which see the things that ye see. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. The book of life is definitely located in heaven, and will appear at the great white throne judgment. In this verse, or in these verses, Jesus said that their names were written in heaven. They were written in the book of life, for that is where names are placed. Jesus was speaking to the 70, verse 17 ng Luke natin binasa kanina, but He was also speaking to the 12, verse 23. These had all been rejoicing that the devils were subject to them in Jesus' name. Jesus' name, Christ, rejoice! Rejoinder was, rejoice not the spirit are subject to you, but rather that your names are written in heaven. That's a book of life. You will note here that Judas was one of those who were casting out devils in Jesus' name. Did you follow me now? Yes. Ngayon, dito natin tatalakay ngayon si Judas, ha? Sabi niya, but rather that your names written in heaven, book of life, you will note here that Judas was one of those who were casting out devils in Jesus' name, but we know that he was a devil, the son of perdition. John chapter 6, verse 70 to 71. Jesus answered them, and have not I chosen you 12, and one of you is a devil. He spake of Judas Iscariot, the son of Simon. For he it was that should betray him, being one of the 12. John 17:12. While I was with them in the world, I keep them in thy name. Those that thou givest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Amen. John 13, verse 10, 11, and 18. Jesus said to him, he that is washed needeth not to save to wash his feet, but is clean every whit, and ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore said he, ye are not all clean. May pinatutungkulan siya dito, right? Yes. Kaya ang mensahe, hindi pwedeng kapag ito ay naipangaral na ituturo, meron siyang dadaanan, meron siyang patutungkulan. Meron at merong masasaktan, ngunit meron at merong pagpapalain. It's either blessings or a curse. Do you believe that?
So you're so blessed that you're predestinated, right? To receive a blessings, right? Dahil ikaw ang itinalaga, nakatala doon sa aklat ng buhay ng kordero na magtatamasa ng pagpapala. But it curse to those who ignore the word. So magpasalamat tayo sa Diyos. Meron tayong panahon at pagkakataon, ipagpasalamat mo sa Panginoon at nakakarinig ka ng mensahe ng Diyos sa panahong ito at dumarating sa atin ang salita ng pangakong ito na kapag ating sinampalatayanan tayo pagpapalain, tayo magtatamasa ng buhay na walang hanggan. But if we reject this message, to reject and to ignore this message is to receive the mark of the beast. Did you follow me now? May kabigatan po pero this is what we need to tell. Hallelujah. So salamat. Dahil isa kang itinalaga upang mapagpala. Pinagpapala ka ngayon. Kaya kapag dinadaanan ka ng kanyang salita, nasasaktan tayo pero natutuwid tayo. Habang tayo nasasaktan, natutuwa tayo dahil tayo ay tinutuwid sa mga pagkakamali natin. Right? Hindi tayo nagagalit. Right? Kundi tayo ay natutuwa. Salamat Panginoon dahil ikaw ay nagturo, ikaw ay naglaan ng mga channels nito upang ako'y tuwid, upang ako'y makalakad ng tama, upang ako'y tahasang makalakad sa iyong salita. Right? Salamat sa Diyos. Glory. For he knew who should betray him, therefore said he, ye are not all clean. Amen? Kasi hindi naman lahat yung grupong yun ay talagang pure, genuine believers. At maging sa ating panahon ngayon, sabi nga ng bawat, na mensahe sa bawat isa sa atin, sa bawat grupo ay may tatlong klase ng mananampalataya. There's unbeliever, make-believer, and the true believer. So ikaw na magpapasya ngayon kung ano sa tatlong yun ka nakatayo at naninindigan. At kung alam mo at tiyak ka sa iyong paninindigan, sigurado ka sa iyong tinatayuan. Sigurado ka sa iyong sinasampalatayanan nang walang pag-aalinlangan. Tiyak na tiyak ang bawat isa sa atin. Now, if language means anything at all, we must admit that Judas was chosen by Jesus. John 13:18. Yet he was not clean. John 13:10 verse 11. Judas was also given to Jesus by the Father. John 17:12. Let it be noted here that the choosing and giving is the exact parallel as in the illustration of Moses and Pharaoh, Jacob and Esau. For though Esau and Pharaoh were both foreknown, kilala na sila, nakita na sila, right? Sabi ko nga sa iyo, mapalad tayo. Meron isang supernatural na tumatawag sa atin. Na kung saan ito yung nagpakita ng mga supernatural na bagay upang maunawaan mo. Dahil bahagi ka sa pagiging supernatural na kanyang ginawa. Upang tawagin sa bawat isa sa atin ngayon. Kilala ka niya nung una pa man. Right? Kung napag-usapan natin ng Biyernes, yung tawagin niya si Jacob being a servant, sabi ng Panginoon, hindi mo ko kilala. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, ngayon nagpapakilala ako sa iyo. Saan? Sa anong pamamaraan para magpakilala siya? Ang Diyos ay nagpapahayag, inihahayag niya kay Jacob bilang isang tinawag ng ating pinili ang kanyang pangalan bilang isang Israel, right? And even God is calling to His bride. Maaaring hindi mo siya kilala, pero nung tinawag ka niya, pero nung pasimulang ang Panginoon ay maghayag sa bawat isa sa atin, tinuturuan niya tayo at nagpapakilala na siya sa iyo. At ngayon ay kilala na natin ang ating nobyo. Kaya nagkala pa rin sa mga. Glory to Jesus. Amen and amen. Glory. Glory to God. Hallelujah. Jacob and Esau, for though Esau and Pharaoh were both foreknown, they were predestinated to wrath, while the end of Moses and Jacob was glorification. 1 Peter chapter 2 verse 8 and 9 shows both reprobates and elect, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed, but ye are a chosen generation. Amen. Judas was numbered with the 12 and actually had a part with them in the ministry previous to Pentecost.
In Acts chapter 1 verse 16 to 17, sinabi niya rito, men and brethren, this scripture must need have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Jesus, which was said to them that took Jesus. For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry. Right? Kaya hindi ka taka-taka kung may magsisipaglabasan, kukuha ng pangalan ng demonyo, hindi ka taka-taka kung lalabas kung ano ka talaga at sino sila, kung saan sila nakatalaga. Wala tayong magagawa. Right? Amen! Hallelujah! Glory to Jesus. The part that Judas obtained amongst the 12 and then lost was neither inferior to the ministries of the other 11, nor was it a devilish foreign ministry injected amongst the ministries of the others. Acts 1:25. Nabuka mo, ayun. Acts 1:25. That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. Judas, according to the message, Judas, a devil, lost a God-given Holy Ghost ministry and killed himself and went to his own place. His name was even in the book of life, but his name was blotted out. Napaka-clear, ha? Ang sinabi ng mensahe sa bawat isa sa atin. Si Judas ay naging bahagi sa ministry. Nakapagpalayas ng demonyo. Nangaral sa ngalan ng ating Panginoon. But I just want to repeat it again, according to the message. In Acts 1:25, that he may take part of his ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. Kanino in-address? Kanino pinatutungkulan ito? Kay Judas. Continue. Napakaliwanag ang sinabi ng message. Kaya kung may marinig kayo nagsisigaw at nangangaral dito sa mensahe na si Judas ay ligtas, markahan ninyo. That is not the message. That is out of the message. Sabi ng mensahe, konting pagkalihis lamang sa mensahe sa salita ng ating Panginoon. Pwede kang malihis, pwede kang umalis at mawala. Right? Sa iyong lakad sa ating Panginoon Jesucristo. Right? Pero ang tunay na pinili ng ating Panginoon, those who are predestinated to do, to follow His will, to obey, and to live His word, kahit munting pagkakalihis, even a little deviation, hindi lalakad ang mga pinili because they are the chosen ones to walk perfectly in the word and in the message of the hour. Sila ay lalakad. But this Judas, napakaliwanag na message, Judas, a devil, lost a God-given Holy Ghost ministry and killed himself and went to his own place. His name was even in the book of life. Ang pangalan daw niya ay nakatala sa aklat ng buhay, but not in the Lamb's book of life. Sabi niya, his name was even in the book of life, but his name was blotted out. Yung pagkatala niya sa book of life, naging bahagi lamang siya sa pangangaral, right? Sa pagpapalayas ng demonyo. Maging bahagi sa mga sumusunod kay Kristo. Pero dumating ang papanahon, it is because he's the seed of perdition. Kinakailangan kung anong bilhin na meron siya. Yun ang lilitaw na bunga. If he's the seed of perdition, he is the son of perdition. And actually, and it was written in the book, in the scripture, that Judas is the son of perdition. Are you there? Salamat sa Diyos sa kaunawaan, sa kapahayagan na binigay sa atin ng ating Panginoon. You still there? Okay, konti-konti na lamang ang ating babasahin. Paragraph 70. Gusto kong tapusin ito sa subdivision dahil sa susunod na linggo sa Invisible Union tayo. Now, paragraph 70. Now, before we pursue this thought on Judas, let us go back to the Old Testament
And see where God did the same thing in Genesis 35:23-26. This is all about the 12 tribes of Israel. Na kung saan ang dalawang tribo dito, dalawang lahi ay na-blotted out. Right? Sa pangalan ni Dan at ni Ephraim. Right? If I'm not mistaken. Pero ang message na magpapakita sa bawat isa sa atin, sabi niya, now, before we pursue this thought on Judas, let us go back to the Old Testament and see what God did. The same thing in Genesis 35:23-26. The sons of Jacob were 12 in number, and their names were as follows: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun, Joseph, Benjamin, Dan, and Naphtali, Gad, and Aser. 12. These 12 sons' descendants become the 12 tribes of Israel. With the exception that Joseph did not have the tribe named after him. For in it providence of God, there were to be 13 tribes, and Joseph's 2 sons were given the honor of bringing the 12 to 13. You know, of course, that this was necessary as Levi was separated unto God for the priesthood. Thus, when Israel left Egypt, and God gave them the tabernacle in the wilderness, we find the tribe of Levi ministering to 12 tribes named Reuben, Simeon, Issachar, Judah, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Ephraim, and Manasseh. The order of the host names them thus in Numbers chapter 10 verse 11-28. There is no mention of Joseph or Levi, but when we look at Revelation 7:4-8, where it says there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. It names them thus: Judah, Reuben, Gad, Aser, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin. We are back to the 12 tribes with Levi and Joseph named amongst them, but with Dan and Ephraim missing. Continue, para makasunod tayo ng lubusan. Paragraph 71. The question now arises, why are these 2 tribes deleted? Bakit ang dalawang lahi o tribong ito ay nabura? Let the message says and answers. Sabi niya rito, the answer lies in Deuteronomy 29:16-20. For ye know now, we have dwelt in the land of Egypt, and now we came through the nation which ye passed by. And ye have seen their abominations and their idols, wood and stone. Sa ating introduction, napakahirap. Sa ayaw ng ating Panginoon na ang tao ay maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Right? Yes. At ayaw ng Panginoon ang isang taong maglilingkod sa Kanya ay mananatili sa pagan belief. It's hard to say this, but this is the truth. Right? Ang katotohanan kapag sumagasa ito sa bawat isa sa atin masakit. Right? Dahil ito ang tama. Hayaan natin ang tama, ang siya may pangaraw at may turo. At hayaan naman natin ang ating mga mali, ang siya may tuwid. Sa bawat tamang may papangarap at may tuturo sa bawat isa sa atin. Are you there? Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Saan ako? That there should be among you men. Tama ba yun? Dito. And ye have seen their abomination and their idols, wood and stone, silver and gold, which were among them. Lest there should be among you men or women or family or tribe, whose heart turneth away this day from the Lord our God to go and serve the gods of these nations. Lest there should be among you a root that beareth gall and wormwood. And it come to pass, when he heareth the words of this curse, that he blessed himself in his heart, saying, I shall have peace, though I walk in the imagination of mine heart, to add drunkenness to thirst. The Lord will not spare him, but then the anger of the Lord and his jealousy shall smoke against that man, and all the curses that are written in this book shall lie upon him, and the Lord shall blot out his name from under heaven. Herein is pronounced the curse against idolatry. Kapag sinabing idolatry, ito yung niluluhurang bagay. Anumang bagay ang niluluhuran, sinasamba. Dahil ang salitang Diyos, ang kahulugan ng salitang Diyos, God,
means an object of worship. Ano mang bagay pwede maging Diyos sa'yo kapag ito'y pinaglingkuran mo. Ano mang bagay, kahit sa salapi, kahit ilan yung ang tao, basta't niluhura mo, winorship mo yan, pwede maging Diyos sa'yo. Because the very word means, the very word God means, God is an object of worship. Ang nais ng Diyos, siya ang kilalanin mong Diyos. At siya ang sasambahin mo at paglilingkuran mo. Maliban sa Kanya, wala nang ibang Diyos. Though dito sa ibabaw ng lupa, maraming mga Diyos-Diyosan. Pero salamat, tinuruan tayo ng ating Panginoon. Sabi ng mensahe, maaaring nung tinawag tayo ng ating Panginoon, kilala niya tayo nung una pa man. Hindi mo sa kilala. Pero nagpasimula siya magpahayag sa iyo, nagpapakilala siya sa iyo. Nahahayag siya sa iyo. Tinuturuan niya tayo. Ngayon natuturuan niya tayo. Alam natin kung sino ang ating sasambahin. Alam natin kung sino ang ating susundin. Alam natin kung sino ang ating ipamumuhay. Alam natin kung saan tayo susunod. Dahil natuturuan na tayo. Tinuruan na tayo ng pumili at tumatawag sa atin. Because God called it to the elected, virtuous bride of the Lord Jesus Christ. Can we clap our hands to the Lord? Glory. Herein pronounced the curse against idolatry or spiritual fornication. The tribe that turned to idolatry was to have its name blotted out. And the history of the two tribes whose names were blotted out because of idolatry. Ito pala naging dahilan kung bakit nabura. Binura ng ating Panginoon at missing, right? Ang dalawang lahi o tribo ng anak ni Israel at nawala si Dan at Ephraim dahil sa idolatry. Ang paglilingkod sa Diyos-Diyosan. Sana ngayon umabot sa atin ang mensahe ng ating Panginoon. It's time for us to open our eyes and our ears of understanding. Alamin natin kung sino ang dapat nating paglingkuran at alamin natin kung sino ang dapat nating sambahin. Walang ibang Diyos kundi sa Kanya lamang. Huwag tayong luluhod, huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan na inanyuhang mukhang Diyos, pero hindi naman Diyos. Ang nais ng Diyos, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Herein is pronounced the curse against idolatry or spiritual fornication. Inulit ko lang, Daisy. The tribe that turned to idolatry was to have its blotted out, and the history of the two tribes whose names were blotted out because of idolatry is found in 1 Kings chapter 12, verse 25 to 30. Continue. Then Jeroboam built Shechem in Mount Ephraim, and dwelt therein, and went out from thence, and built Penuel. And Jeroboam said in his heart, now shall the kingdom return to the house of David. If these people go up to sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, then shall all the heart of these people turn again into their Lord, even to Rehoboam, king of Judah. And they shall kill me and go again, Rehoboam, king of Judah. Tuloy-tuloy kong basa para mas magiging tayo mas mabilis. Whereupon the king took counsel and made 2 calves of gold, and said unto them, it is too much for you to go up to Jerusalem. Behold thy gods! Hindi sa Diyos, kundi iyong Diyos. Capital G-O-D-S. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan. Kaya maraming beses ko rin sinasabi sa inyo, every time na gumawa kayo ng sulat, every time mag-text kayo, kapag patungkol sa Lord God, ang pinag-uusapan, lagi niyong gagamitin ang capital L, Lord. Kapag dating sa God, lagi niyong gagamitin ang capital G, God. Kasi kapag ginamit mo ang small l at small g, it pertains to idolatry. Sa mga Diyos-Diyosan. Right? Dahil ang Diyos sa pinaglilingkuran mo, hindi Diyos-Diyosan. Hindi maliit, but capital G. G-O-D. Capital L. O-R-D. He is your Lord. King of Kings and Lord of Lords. Right? He's your God. But not God's. Right? Hallelujah. Glory to Jesus. Saan ako? Ito. O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And he set the one in Bethel, and the other one put in Dan. And this thing became a sin, for the people went to worship before the one, even unto Dan. Hosea 4:17, Ephraim is joined to his idols. Let him alone. Kung meron man mga manunumbalik sa kanilang mga Diyos-Diyosan,
at magdadala ng pangalan ng demonyo. Layuan nyo sila. This is what the message say. Right? Yes. If Ephraim is joined to his idols, let him alone. Pero kung may nakita kayo sa mga panahon ito na gano'n ang kanilang ginagawa, hayaan ninyo sila. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag nyo silang gagayahin. Dahil meron kang tiyak na katatayuan. Pinanghahawakan ang salita at ang mensahe sa kapanahonan ito na ibinigay ng Diyos. Paragraph 72, note, particularly that the punishment for idolatry was that the name of that tribe was to be blotted out from under heaven. Deuteronomy 29:20, it does not say that it would be blotted out in heaven, but from under heaven. And that is exactly it is. For now, Israel is back in Palestine. And soon the Lord will seal 144,000 of them, but from that number, Dan and Ephraim are missing. Did you see this? Revelation chapter 7 verse 8. And I heard the number of them which were sealed, and they were sealed in 140 and 4,000 of all the tribes of the children of Israel. Of the tribe of Judah were sealed 12,000. Of the tribe of Reuben were sealed 12,000. Of the tribe of Gad were sealed 12,000. This is all about pertains to 144,000 Jews elect. Did you follow me now? Of the tribe of Aser were sealed 12,000. Of the tribe of Nephthalim were sealed 12,000. Of the tribe of Manasseh were sealed 12,000. Of the tribe of Simeon were sealed 12,000. Of the tribe of Levi were sealed 12,000. Of the tribe of Issachar were sealed 12,000. Of the tribe of Zebulun were sealed 12,000. Of the tribe of Joseph were sealed 12,000. Of the tribe of Benjamin were sealed 12,000. No, Dan and Ephraim are missing. Now, with this, see Daniel chapter 12 verse 1, which refer to this 144,000 being sealed during the sixth seal and the time of the great tribulation of Jacob's trouble. Sabi nga rito, and at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time, and the time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. However, after this period of tribulation, during the millennium, as seen by Ezekiel 48 verse 1 and 8 and 22 to 29, we see the tribes back once more in divine order. But from the time that Ephraim and Dan joined themselves to idols, they died, and those tribes have no more recognition. Now, I realize that since the destruction of Jerusalem, all records of all tribes have been lost, so that no one can say for sure what tribe he is from. But God knows, that great God who is the bringing Israel back to Palestine, knows exactly which tribe every true Israelite is from, and from all that assembled 144,000, Dan and Ephraim will be missing. Here are the tribes of Israel, Ezekiel 48 verse 1 and 20 to 29. Now these are the names of the tribes from the north and to the coast of the way of Hethlon, as one goeth to Hamath, Hazarenan, the border of Damascus, northward to the coast of Hamath, for these are his sides, east and west, a portion for Dan. And by the border of Dan, from the east side unto the west side, a portion for Aser, and for the border of Aser, from the east side upon the west side, a portion of Naphtali, and by the border of Naphtali, from the east side unto the west side, a portion of Manasseh, and by the border of Manasseh, from the east side unto the west side, a portion of Ephraim, and by the border of Ephraim, from the east side said, even unto the west side, a portion for Reuben, and the border of Reuben from east side unto the west side, a portion for Judah, and for the border of Judah from the east side unto the west side, etc. It's all about the portion na kanilang nakuha, right? Nung pasukin nila ang Canaan or Promised Land. Moreover, from the possession of the Levites, this is all about to Levi or Levi. Yes. And from the possession of the city, being in the midst of that which is prince between the border of Judah and the border of Benjamin, shall be for the prince. As for the rest of the tribes from the east side unto the west side, Benjamin shall have a portion. And by the border of Benjamin from the east side unto the west side, Simeon shall have a portion. And by the border of Simeon from the east side unto the west side, Issachar a portion.
And by the border of Issachar from the east side unto the west side, Zebulun a portion. And the border of Zebulun from the east side unto the west side, Gad a portion. And by the border of Gad at the south side, southward, etc. Another illustration. Paragraph 76. This is the last message na babasahin ko. Another illustration that we might take is the story of Israel leaving Egypt for Canaan land. God's purpose in this age was to bring Israel out and to take them in. Ano yung mensahe yung out? Palalabasin sila sa Egypt. At sila yung papapasukin saan? Sa Promised Land. Did you get me now? God's purpose in this age was to bring Israel out and to take them in to the end that they might serve Him. Thus, when they left Egypt, they all came out under the blood of the sacrificial lamb. They all went through the waters of baptism in the Red Sea. They all enjoyed the mighty miracles. All ate of the manna. All drank of the rock. And in so far as obvious external blessings and manifestations were concerned, they all partook in like and equal manner. But when they came to Moab, those who joined in the feast of Baal Peor all died. Their carcasses fell on the wilderness. Bakit? Dahil sa idolatry. Paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ay ulitin ko, hate na hate at ayaw na ayaw ng Diyos ang maglingkod tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ipagpauna ninyo mga kapatid na bisita sa family ni Badurong. This is what the truth and this is what I preach. This is the Word of God. Itinuturo ko ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kinakailangan matuto tayong maglingkod sa tamang Diyos at tunay na Diyos. Ayaw na ayaw ng Diyos ang maglingkod ang tao sa mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, lahat na naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, iuhulog sa dagat-dagat ng apoy, kasama ng impyerno. Right? Na kung saan dito nakalaan ang ikalawang kamatayan. Right? But for the believer who follow the message of the hour, the Word of God ay magtatamasa ng pangako, which is eternal life, na ibibigay at ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na tutugon, lalakad, sasampalataya sa salita ng ating Panginoon. This is what the Lord says sa mga believers. And being God's servant, I just want to tell and to preach this. This is the Word of God that we must to follow. Can you say amen for that? Continue. Continue na lang. Hallelujah. For it was there that they refused the word of God and turned from it. Now, this is what Hebrews chapter 6 verse 29 speaks of, which was brought out so carefully in the Pergamian age. You cannot go along with just part of the word. You have to take all the word. Amen. Help us, Lord. Napakaliwanag. Gusto ko tagalugin yan. Huwag nawa sana tayong sasampalataya lamang sa bahagi ng salita ng ating Panginoon. Kunin natin ang kabuuan. Amen. Hindi lamang yung bahagi. Kunin natin ang kabuuan salita ng ating Panginoon. Diyan nakapaloob ang pangako at ang buhay na walang hanggan. Hanggat hindi natin kukunin ang kabuuan at sasampalataya ng kabuuan, gusto ng Diyos maglingkod ka sa Kanya. Hindi bahagi lamang, kundi gusto niya ang buong nating katawan ibigay natin as a living sacrifice. Right? Amen. Glory to Jesus. You can go along with just part of the word. You have to take all the word. Amen. There are people who seem involved in the things of God almost 100%. They are like Judas. No one but Jesus knew exactly what kind of a person Judas was. So the day came that Judas did exactly what Israel did at Baal Peor. He decided that he wanted to join with the false vying forces, enter into the financial, political organization of anti-word. Masakit ito. Pinatutungkulan nito patungkol sa mga nakipag-halubilo. Right? Nakikisama. Right? Sa gawaing politika. Pakikipaghalubilo. Parang hindi masaya kung hindi makita si gobernador. Parang hindi masaya kung hindi nakasama si mayor. Right?
Parang hindi masaya pag hindi kasama si congressman. See? Gusto mo maging masaya? Samahan mo si Jesus Christ. Hindi si gobernador. Hindi si congressman. Hindi si mayor. Hindi kailangan magpalapad ng papel. Tuwing Lunes, makikipag-flag racing ka. I'm not mentioning anyone. Pero kung may alam kayong mga bagay na yon, hayaan niyo sila. Sabi nga, kung itong taong ito ay sumama, si Ephraim, sabi niya kung siya naglingkod sa idolatry, let him alone! Right? Hindi kailangan naroon ka lagi sa munisipyo. Right? Nagkikipaghalo-bilo. Right? My God. Samantalang napapabayaan ang gawain sa Diyos. Did you get me now? Judas did exactly what Israel did at Baal Peor. He decided that he wanted to join with the false vine forces, enter into the financial political organization of anti-word, anti-Christ religion. Napakahirap ang isang tao kapag nahulog. Right? Uhaw sa leadership. Right? Mahuhulog sa salapi. Gagawa ng organisasyon. Sasabi kong totoo sa inyo, it is all about money. Money, 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 money. Gumagawa ng organisasyon. Pinalabas na nga tayo ng ating Panginoon dyan eh. Right? Kaya sabi ng mensahe sa atin, naging scripture. Diyan nahulog si Judas. It's because he's a seed of perdition, a son of perdition, kinakailangan mag-manifest ang kanyang pagiging bini at kanyang pagiging anak ng kapahamakan. Right? Ngayon, ang sabi ng Biblia, how can you bless what God has cursed? How can you curse what God has blessed? Wala makapagsumpa sa iyo kapag ikaw ay pinagpala na. Before the foundation of the world, you're already blessed. Your name is written in the Lamb's Book of Life. No one can blot it out. No one can delete it out. Right? Amen? No one can erase it. No one can move your name in the Lamb's Book of Life. It's the hands of the Lord who wrote your name in the Lamb's Book of Life. To God be the glory for that. Kunti. Judas did exactly what Israel did at Baal Peor. He decided that he wanted to join with the false vine forces, enter into financial political organization of anti-word and anti-Christ religion, and he did so. He was fooled. The other 11 were not. They could not be, for they were of the very elect. Amen. So, when Judas left and betrayed the Lord, his name was removed from the book of life. Is the message clear? So sabi niya rito, ulitin ko ha. So when Judas left and betrayed the Lord, his name was moved or was removed from the book of life. Ang kanyang pangalan ay naalis na bura sa aklat ng buhay ng kordero. Are you there? Salamat sa Diyos. Walang pwedeng makialam sa iyo. Walang pwedeng humatak sa iyo. Walang pwedeng umagaw sa iyo. Right? Dahil ikaw, ako, tayo bilang isang nakatala sa aklat ng buhay ng kordero, may katiyakan ka. Selyado ka. Walang pwedeng makialam, walang pwedeng umagaw. You are in the hands of the Lord Jesus Christ. At ang umahawak ng Lamb's Book of Life ay walang iba kundi ang mismong tumubos sa bawat isa sa atin. At lahat ng kanyang tinubos ay naroon nakatala doon sa Lamb's Book of Life. Tayo natin tumayo at nais ko tawagin yung mga yung mga magkakapatid na umawit. At sila naman ang aawit sa umagang ito, yung kanilang inawit kanila at Calvary. Hallelujah! Glory to Jesus. Glory to God. Halina kayo, mga sisters. Brother Jeff, please. Paano yung tawagin nyo dito?
Murphy to lead us now in prayer. Brother Murphy, please. Let's pray. Our Heavenly Father, Lord Jesus, Lord again, we are so thankful for the Thank you, Lord. words that you have brought unto us, Lord. Mananaya pa ako manakitingan tasaw the Lamb's Book of Life. Nagyamang kami ako, at naman binigit na tasaw. Yes, So, so mamati kami ng Lord, kaya nakapagod kami nita. thank you, Lord. Takbay tayo nga maipatakbo natin ng lubog. And we pray, Lord, kasi katang kulturo si Jack Tugal ba sa kada kami at tuligas namin. Kaan nga